Grabe mga kadad, sumabog yung outlet ni ma'am. Naku po, ano po yung nangyari? Bakit nagkaganyan? So ano ba yung mga dapat gawin at i-check pag ganito? Tapos yung sumabog yan, ayan po yung nangyari sa mga ilaw ni ma'am. Ayan daw, na kumurap-kurap daw po lahat ng mga ilaw nila. Pati po dito sa sala. So tingnan lang natin mga kadad sa. Ayan, lahat po ng ilaw daw kumurap-kurap. Tapos wala daw sila magamit na kuryente. Electric fan, TV, hindi daw nila mapagana lahat. So ano ba yung mga dapat gawin? So kung gusto nyo malaman mga dads, subaybayan yung video to. So tara mga dads, let's go! At eto na nga kami mga kadads, at pagdating namin dito sa bahay, napakadilim na, wala kasing power, ayan. Then ito yan, nakita ko kagad yung outlet niya, kasi yung pinaka-concern na talaga, ayan, sumabog daw yung outlet niya. So nangyari daw to mga kadads, so mamaya ko nasasabihin ha. So pag mga ganito scenario mga kadads, make sure lang yung breaker, patayin nyo. O kung di man nag-trip, patayin nyo mga dads, or mas maganda siguro sabihin ko na i-check nyo muna yung breaker bago kayo gumalaw, kasi meron kasi mga minsan na ganyan, pag sumabog yan hindi po nagtitrip yung mga breaker, lalo kapag matataas yung mga amperahe. Yan ito, yan papalu-paluin mo lang siya, tatanggalin lang natin yung mga dumikit dun sa tornilyo para makalas natin siya ng maayos mga dads. Ayan, then nung napagpag na natin, bubuksan lang natin to para makita natin kung ano ba yung mga nangyari sa loob. At kung napansin nyo, ayan, binunot ko na siya. Hindi kinaya ng hindi na matanggal kasi nga nasunog na pati yung utility box. At binahayan na rin po siya ng mga langgam. Yan o, yung mga hinahakot nila, yung parang mga buhangin mga kadads. At ito na nga ang ating katanungan mga kadads. Ang mga langgam ba yung pinamahayan nila? Ang naging dahilan kung bakit sumabog yung outlet natin? Ayan po. So, sa mga kadads natin dyan, sa mga master, yung mga matatagal na dyan, mga veterano. So, i-comment nyo naman po sa baba. Ito po yung napakalaking tulong, lalo na po sa ating mga nag-uumpisa pa lang ng mga ka-electrician. At syempre sa akin din. Kahit na po ganito, marami din po kung mga hindi alam pa. So, pag-share po at ito'y aking babasahin at pupusuan. At balik na nga po tayo dito sa ating topic. Ayan po, kung mapapansin nyo, pati yung utility box nya, wasak na mga kadads, sunog na talaga. Then, yung pinaka-outlet niya, ito papakita ko kung para magkaroon kayo ng idea mga kadads. Ayan. So, meron kasi tayong dalawang klaseng terminal or pagtatap ng mga outlet. Meron tayong tinatawag na series at parallel. Ayan. So, sa description mga kadads ilalagay ko para mas mapa-explain natin na maayos kung ano ba yung pinagkaiba ng series wiring at parallel wiring sa mga outlet natin. So, tara mga dads, let's go! At ito na nga, tinignan ko itong kabilang outlet niya at napansin ko na meron siyang wire na tumakbo papunta dito. Ibig sabihin mga dads, konektado yan sa dito kasi lahat daw ng outlet ni na ma'am wala daw power. At paano natin masisigurado mga dads na yun nga ay nakadugtong sa kabila? So, kung wala kang tester mga dads, ganito ang gagawin mo. Ito, magic, hila! Ayun, so gumalaw siya. Ibig sabihin, dugtong nga o magkadugtong nga itong outlet dito sa kain doon. So ganun lang kadali mag-trace mga dads. So nagagamit lang yan kapag maganda yung pagka-piping or malapit lang mga dads. Ayan po yung manual, then naakit na tayo. Bapa, nainip ka na ba? So tara na, let's go. At ito na nga mga dads, pag-akit ko, pagtingin ko dito sa kisame, napakasikip niya pala dun sa dulo. At nasabi ko na lang kay Bapa na pagkigalaw na lang yung wire, ayun at nakita na natin, pwede na natin dugtungan ng panibagong wire yung nasunog na wire mga dads. At make sure lang na maigpit siya or yung hindi talaga siya matatanggal kasi possible na yung flexible ay nasunog na rin at nayupi na rin at baka sumigip na rin yung daanan. Kaya make sure na maigpit siya mga dads. Natitape na lang natin siya at pagkatapos natin siyang i-tape pwede na natin siyang pahila. Bap! Hila! Stop, wait lang, pipesto muna si Bapa. So titingnan muna pala namin dito sa CR, meron pa pala siyang manhole. Then nakita kasi namin na dumiretso siya dito, isip namin na baka diretso na siya dito, kaso ang problema mga dads, doon pa pala siya sa dulo nag junction box, hindi na natin maabot. Ayan po yung wiring ni Nano. Wow, ganyan pala yung technique sa ganyan. Ayan, sa pagkakit natin sa mga ganyan, nagkakaroon tayo ng idea sa mga technique. Ayan po, yung mga splicing. At sa palagay ko, mahirapan kami dito. Kaya bababa na kami mga dads. So tara mga dads, let's go! At ito na nga, umpisa na naming ilahin tong wire natin. Ayan, bap, dahan-dahan lang. So sa pag-ihila mga dads, dapat make sure na diretso siya. Tapos medyo sinasamahan mo siya ng pagtulak sa taas. Pero syempre, ingatan mo rin, masakit yung maipitan ng kamay. Ayan po, at napasok na namin siya.
Perfect. At dito po kami dumaan mga kadads. Ayan. So, pinakiusap na lang namin kasi napansin ko kanina medyo nakabiyak na siya ng konti. Sabi ko, ma'am baka pwede naman dito na lang. Ayun, so pwede naman. Then, banda dito kasi yung splice niya or yung flexible niya. Kaya sabi ko baka abot naman dito. Ito po, pakita ko. Ayan. Then, pinutol na lang namin yung wire. At ito na nga mga kadads, at idudugtong na natin siya sa taas. Ayan. So, buti na lang sexy ako at macho at kasyang-kasya ako mga kadads. Ayan. At ayun na nga mga kadads. Nangawit ako kasi halos kamay lang yung nakapasok dun sa taas. Kaya ayan. At ito na nga mga kadads, nalobat na yung flashlight natin. Kaya ginamit ko ng flashlight itong pinaka-cellphone natin. At ayun na nga mga kadads, at iigpitan na natin yung pagkaka-splice natin. At pagkatapos natin igpitan, siyempre, iti-tape natin ng maayos. Ayan. So kahit sa tape lang, makabawi man lang mga kadads. At after natin siyang matape mga kadads, ayan, pwede na natin siyang hilayan. Hila bap! Sige pa! Konti pa! Konti na lang. Yan! Perfect! At pagpasensya nyo na, hindi na natin siya natakpan. Hanggang ganyan na lang. Hindi na po kasi natin siya abot mga kadads. At after nun mga kadads, at susunod naman natin tong linya dito sa kabila. Ayan. So pag-iiwalayin mo lang dito, yung papunta doon at papunta doon para malaman mo yung papunta dito. So ang gulo na mga kadads. Alam ko naman na masusundan yung mga kadads. At ito nga pala mga kadads, kapag nagpuputol ako ng wire dito sa utility box, isang dangkal yung pagitan mga kadads para may pasobra ka. Parang Rabisco. At ayun na nga po, at tatanggalin na po natin itong utility box niya kasi para mapalitan natin ng bago at madikit natin o may lagay natin na maayos yung outlet natin at hindi maging magalaw pa kadads. At mga kadads, kung bago ka lamang sa akin channel ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. At kung nagugustuhan nyo itong video to at may natututunan kayo, please don't forget to like our videos ay napakaliting tulong nito sa ating channel. So tara mga kadads, let's go! At pagkatapos natin matanggal yung utility box ay lilinisin natin yung loob niya, yung mga pinagsamentuhan na palaman para doon sa utility box. Kasi hindi kakasya yung utility box natin mga kadads. At syempre, sinisilsil natin yan. Pagkatapos yan, susukatin natin kung kakayanan ba. Pero bago yan, iusog muna natin tong wire na papunta doon para magkasya yung utility box natin. Yan. So pag pwede na siya mga kadads, susukatin na natin tong utility box natin. Ayan. So kakasya na kaya mga kadads, subukan nga natin. Didiktik, oops, so ayaw mga kadads, kailangan pa ng konting silsil pa para pumasok na talaga. Ayan, so ginamitan ko na siya ng pangmalaki ang silsil. Iniingatan lang natin, baka mabasag kasi yung tiles, so mapalaki yung gastos natin. Then after nun, subok na naman mga kadads. Ayun, at yun maluwag na siyang pumasok at konting pukpok na lang. Ayan, pukpok dito at pukpok dyan. So, palagay ko naman mga kadads ay kakasya na siya at magpipit na siya dun sa loob. Ang pinakamasikip lang talaga yung pinaka-tiles niya dito sa labas mga kadads. Ayan, after nyan, pupukpukin pa natin siya ng konti. Ayan, hilahin lang natin yung wire na pinalusot natin para kapag lumubog na yung ano natin, di tayo mahirapan. Then, kailangan natin ng barbula or yung mga sapad yung pagpukpok para hindi mabasag yung utility box. At after nun, hilahin natin ulit ito at dudugtungan na natin mga kadads. So, tara mga kadads, dugtungan na. At ayun na nga mga kadads, kapag dudugtungan mo siya, ipapasok mo lang yung pinaka ano mo, tapos gaganon mo lang siya, then hihigpitan mo lang sila. Ganun lang po siya kadali mga kadads, then kailangan mo na lang siyang i-tape. Diba? Dali mga kadads. Alam ko naman na masusundan at kayang-kaya nyo yan. At pagkatapos nung pwede na natin siyang ilahin. Sige ba, hila, hila pa. Konti na lang ba, konti na lang. Oops! Perfect! At pagkatapos ng magkadads, idudugtong na natin itong dalawa para maging parallel sila mga kadads. Madalas kasi mga kadads ang nagiging problema kapag series kasi, yung unang drop ng power natin o yung line natin, yun po yung tinatamaan talaga or nagkakaroon ng sira o napipersa mga kadads. So dun po sa video natin na ilalagay natin sa description, ay panoorin niyo po at marami po kayong matututunan about sa series at parallel. Para sa akin kasi mga kadads, napakalaking importante o napaka-importante talaga na nakaparallel yung mga outlet natin, lalo na kapag sabay-sabay yung paggamit natin ng mga appliances. At ito na nga mga kadads, ipagdudugtong na natin siya gamit tong parallel type. Ayan po, at hindi masyadong magkasya kaya inusog ko pa ng konti yung balat niya para fit na fit talaga yung mga wiring natin. Then after nyan, ayan po yung final natin, iti-tape na lang natin, tapos ilalagay na natin yung outlet.
tara mga dads, let's go. At susunod na natin yung paglalagay ng tape. So yung paglalagay ng tape mga dads, kung pansin nyo, ayan, pinold ko siya ng dire-diretso. Then dapat inihila nyo po yung tape para mas kapit na kapit siya. Mapapansin nyo na medyo light po yung kulay ng tape natin. At ibabalik na lang natin to mga dads. Yan, yung tinanggal natin kanina, kung paano natin sinalagay, ganun din natin siya ibabalik. At ilalagay na lang natin itong tornilyo mga dads sa nilagay nating outlet. Ayan. Oops, at napansin ko pala, hindi ko pa napupunasan tong wall. Ayan, napupunasan natin to gamit tong basahan natin. Pero tatanggalin ko muna siya uli. Ayan, pabalik-balik ako na mga dads. Parang hindi ko siya namalayan kahit napakalaki naman niya. Then binasa ko na tong basahan para mas matanggal yung mga dumi or mancha or marka na nasunog mga kadads. Ayan. So ayaw talaga mga kadads, pinakadikdik ko na. Ngayon gagamitan natin siya ng papel delia. Ayan. So paunti-unti natatanggal siya. Then babasahin pa natin ng ulit tong papel delia para hindi magasgas ng gusto yung tiles natin at hindi magmukhang gasgasin. Ayan po, tanggal na. Ganyan pupunasan natin. Tingnan nga natin. Oh, perfect. Then pwede na natin siyang ilagay ulit mga kadads. At pwede na natin siyang ilagay ulit mga kadads. Ayan. So ang pagigpit mga kadads dapat pantay-pantay. Unahin mo sa kabila, then i-balance mo. Ito pa pala mga kadads, napansin kanina. Ayan. At buti na lang natanggal pa. Then lagay na natin yung cover mga kadads. Ayan, finally at natapos na. Pati po yan, ilagay na natin. Then syempre, papaandar na natin mga kadads. At ito na nga mga kadads, at susubukan na natin. Sana maging okay na ang lahat. Ito po, at bubuksan na natin yung mga breaker. So meron siyang isang main at dalawang breaker mga kadads. Ayan, so pagbukas natin mga kadads, ayan, hindi ko lang abot. Then, at ito na nga mga kadads. Surprise! Ay, wala pa pala. Ay, meron pa daw isang breaker, sabi ni ma'am, dito sa kwarto niya. Pero pagkakaalam ko, nilagay itong breaker nito, ayan, dito sa extension ng kwarto ni ma'am. Kasi dati itong garahe. Ayan, so i-on din natin. So, sana maging okay na ang lahat. Ayan, so pag on natin, wala pa din mga kadads, pero baka naka-off lang yung mga switch ng ilaw. So ito, susubukan natin. At ito nga po, nabuksan ni ma'am yung ilaw niya sa kwarto. Nagpapatay sindi. Malayo pa naman yung Pasko, pero may Christmas light na. Hindi, joke lang mga kadads. At syempre, susubukan din natin itong isang ilaw. Kaso yung switch pala nito, doon sa kabila kay ma'am. Ayan. So ganun din siya. Akala ko kanina, baka yung ilaw lang ni ma'am yung may problema. Pero lahat pala. Kapag mga ganyan mga kadads, diretso ko na kagad sa panel. Kasi isang supply lang sila. Ibig sabihin, may problema sa supply mo o kaya sa wire mo. So tara mga kadads, it's check it time. Kukunin lang natin yung tester para ma-check natin. Pero ito, napansin ko na yung electric pan ayaw din. Ayan. Ibig sabihin, buong linya talaga yung may diferensya. At ito rin mga kadads, babalikan natin yung ginawa natin. Itetest din natin siya kung may power ba siyang pumasok. Baka mamaya dun pala yung may problema. Okay naman yun dito. So maganda na i-check natin lahat para sigurado at sure. At syempre, ang una natin kailangan dito, yung mismong tester. Ayan. So inaayos ko lang yung tester natin. Then isasaksak natin dito. Kahit magkabaliktad dyan mga kadads sa'yo, kailangan kasi AC naman yung kinukuha natin. At ayan po yung nakukuha kong reading. Hindi po stable yung nakukuha kong reading niya mga kadads. Ibig sabihin pag ganyan mga kadads, may problema sa linya natin. Meron tayo nakukuhang loose contact. So mas maganda mga kadads, dito na tayo sa kabila. Ayan po. At ito na nga pinabukas ko na kay Bapa itong panel natin. Ayan, para sigurado na, sure pa. Kaya nga pinabukas na natin mga kadads. Ang kukuhanin natin dito, at ito na po, i-check natin yung nanggaling sa poste natin mga kadads. Ayan. So OL, ayun po, tulad po na nakuha natin doon sa outlet, hindi po stable yung power supply natin. Halos 4 point, 9 point, 13 point, something, 14 point. So ibig sabihin, may problema po papunta sa metro natin. Pag ganyan mga kadads, ano ba yung next step or next na gagawin mo para ma-trouble natin or mahanap natin yung talagang diferensya mga kadads. Ayan. So, kung gusto nyo malaman mga kadads, subaybayin yung video to. So, tara mga kadads. Let's go! At ito na nga, kakalkalin na natin yung metro ni ma'am. Siyempre, joke lang yan. Bawal tayo dyan. Dito na tayo dito sa service entrance ni ma'am. So, tara, akitin na natin ha. Hello mga kadads, nandito tayo ngayon sa Sakop Home, Magalang, Pampanga, San Pablo. Yan. Sakop Home, San Pablo, Magalang, Pampanga. So, subdivision. Ito po yung ginagawa natin bahay na walang power. Pagkatapos nangyari daw lahat, pagkatapos sumabog yung pinaka-outlet na, tapos nadamay na lahat. Nakita nyo naman yung ilaw pa, patay sindi. So, tara,
Let's go. Nandito na po tayo sa bubong. Oh. Wow. At buti na lang mga kadads, hindi ganun kainit. Nakita nyo naman, napakaulap. Swerte-swerte ba tayo ngayon? Makapag-selfie nga. Ayan. Hello, Sakop Home, Pampanga. Ayan. At total nakapag-selfie na tayo mga kadads. Pwede na to. Ito nga po pala yung titingnan natin. So, ano ba yung titingnan natin dito mga kadads? Bakit tayo dito titingin? Wala namang power. Pwede naman sa metro na yung problema. Tumawag na lang tayo sa Pelco. Pero syempre mga kadad, sakop pa rin to ng work natin o scope of work ng isang electrician sa bahay. Ayan, awak pa rin natin tong service entrance mga kadads. At syempre mga kadads, ang una natin gagawin, tatanggalin na natin tong tape niya. So ito, habang tinatanggal ko yung tape, may napansin ba kayo mga kadads? Sandali ilalapit ko lang tong camera natin. Ayan, habang hinihila ko siya mga kadads, ano ba yung napapansin nyo sa paghihila ko sa tape? Ayan, so kung napansin nyo, medyo madulas siya or hindi siya talaga nakadikit at wala po siyang rubber tape. Ayan, so okay pa naman siya dito. Then ang next natin mga kadads, yung sa kabila. Pero bago yan, ang gagawin natin, iti-tester muna natin siya. Total nakalitaw na yung wire, nakalitaw naman yung neutral, so pwede na natin siyang itest. So tara, okay na kaya? Let's go! Ano kaya makukuha natin mga kadads? Ayan, meron tayong 114, 226 volts mga kadads. Ibig sabihin okay siya dito pero dun sa loob hindi. Putol ba yung wire natin mga kadads? Oh, baka putol nga no mga kadads. Ibig sabihin nire-wiring na ba natin siya? Siyempre, meron pa tayong isang titingnan bago natin maisipan yung rewiring mga kadads. Alam nyo ba ano yung wire? Hindi naman po basta-basta napuputol yan kung di lamang sasadyay na putulin mga kadads. So ano ba yung next na gagawin natin para ma-assure natin na kailangan na natin magpalit? So tara mga kadads, may naisip ba kayo? Let's go! At ito na nga mga kadads, at tatanggalin na natin tong balot ng neutral natin. Ay napapansin nyo yung electric tape natin, madulas siya na walang kapit sa wire natin. Ayan o, napakadali niyang tanggalin tapos madali niyang masira o matanggal. At higit sa lahat mga kadads, wala kasi siyang rubber tape. So yung rubber tape kasi napakalaking tulong nun para mas maging makapit yung connection natin. At bakit ba nga natin tinatanggal ito mga kadads? Ano ba yung makikita natin dito? Kung mapapansin nyo, yung wire natin o yung pagkaka-splice niya, nakayuko siya mga kadads. Ibig sabihin, may possible or may tendency na pasukan siya ng tubig. Mga kadads, ano naman ngayon kung nababasa siya ng tubig o napapasukan? Wala namang balot yan. So magandang tanong yan mga kadads. Kasi yung pong pinagka-splice natin, nagkakaroon siya ng arcing dyan. So pag malus siya, katulad niya, nagkaroon siya ng corrosion o tinatawag natin ng asin, nawawala yung contact ng wire natin mga kadads. Ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng loose contact. Kaya ang gagawin natin ngayon mga kadads, itetest natin sa uli. Bakit pa natin siya itetest mga kadads? Kanina nga nakuha na natin 230, 226. Same lang yung makukuha natin. Pero ang gagawin natin ngayon mga kadads, itetest natin siya dun sa pinag-splice nung neutral natin. Kung may pagbabago ba, kasi meron siyang corrosion, ibig sabihin dun nawawalan siya ng contact mga kadads. Ayan. So ano ba yung makukuha natin? 197. Ayan, bumaba siya mga kadads. Ano? 197. Nakikita ba mga kadads? Medyo malabo yung camera ko o yung cellphone ko. Sana nakikita nyo. Then try natin galaw-galawin at ilipat yung test prod kung may magbabago ba. Ayan, napansin nyo mga kadads, bumaba siya. Napansin ba mga kadads? Ayan, bumababa yung ano natin, 196. Then pinipindot-pindot ko pa siya para mas maganda yung test natin. Ngayon nililipat natin yung test prod, yung sa neutral, yung dito sa maraming corrosion kung may pagbabago. Ayun, 229. So subukan ko siya dito ito, mas marami dito mga kadads 176, 195, 190, 145, and 196. Ayan, kita ba? Ayan, bumababa siya, 195, 113, 122. Ayan, hindi na stable yung power supply natin. Kaya nakukuha natin dun sa loob mga kadads, hindi na accurate. So tara mga kadads, next step na. Let's go! At finally mga kadads, at dumating na yung wire natin. So dadagdagan natin yung service entrance na wire natin. Masyadong siyang maigsi. At para ma-re-splice na rin natin sa uli. Uy, napakainit mga kadads. Medyo nagtakip na kasi medyo tirik yung araw ngayon mga kadads. Ayun, pansin nyo naman. Hindi lang masyadong halata sa cellphone ko pero medyo tirik yung araw. So ito na po yung gagawin natin. Iniwan natin siya nakatingga kanina at bumaba muna tayo habang hinihintay natin yung wire. Ayan po.
So nakatenga siya, ibig sabihin mga kadads may power yan, yung sa bandang taas, live wire yan mga kadads. Bali ang supply natin dito, pag ganyan yung nakita nyo, yung isa walang balot, 220, 0 yan mga kadads, line to neutral. Ayun po, so ito yung wire, hatiin natin sa dalawa. Ayun, ito na nga, nakapag-tap na tayo ng live, inuna na natin to. Tapos ayan, pasensya na biglang nag-overheat yung cellphone ko sa sobrang init. So nag-overheat pala yung mga cellphone, tapos nagkakaroon sila ng warning. Ayun, pero maganda na rin yun kasi ayun, maiwasan natin yung sobrang epekto ng mga cellphone or madamage pa muli. Para silang inverter na kapag may na-detect silang kusa silang hindi magagamit. So tatapusin ko lang mga kadads, baka di ko na mabidyo. So tara mga kadads, let's go! Ayan, natapos na nga natin. So kita nyo naman, banat na banat yung yung mga electric tape. So pinakailanan. Then ito, pakapasukan kasi ng tubig. Nilagyan ko siya ng rubber tape. So baka kala nyo sisiwang yung tubig dito. Nilagyan ko siya ng rubber tape, papasok ng ganyan. Ayan, para safe na rin. At yan, iangat na lang natin sila. Yan. Dapat po yung wire nakaganyan. Yan po. Yan. So yun na lang po. Ititip na lang po natin yan. At finally mga kadads, at natapos na tayo. At hindi ko na rin po masyadong na video yung sa taas. At ito na nga mga kadads, at i-check natin yung incoming nating voltage. Ayun, 227. Nagkaroon na siya ng voltage. At i-on na natin yung breaker natin mga kadads. Ayan. So napansin ko na parang medyo magalaw yung main niya. Then i-on na natin. Ayun mga kadads, napansin nyo na lumiwanag na. Ibig sabihin mga kadads, may power na! Ayan po. At syempre mga kadads, bago tayo mag-say, check natin kung umaandar ba yung electric fan. Ayan, umaandar na po yung electric fan. At maganda na rin po yung ilaw niya, hindi na po pantay sindi. At pati yung sa kwarto ni mama. At syempre mga kadads, ang gagawin natin para sure yung ginawa natin ditong outlet, i-check natin kung meron na ba siyang talagang power. At baka mamaya naman mga kadads, nasa bahay na tayo, masarap yung tulog natin, tatawag si ma'am, Mark, bakit ganoon yung nilagay yung outlet walang power? Di babalikan na naman natin. Hassle sa biyahe, gastos sa gas, yung oras, at siyempre nakakayaran kina ma'am, nakakaabala rin yun. At yan, meron na po siyang voltahe. So tara mga kadads, kain na. So maraming salamat po sa pakain nyo ma'am, sana bukas uli. So maraming salamat mga kadads, see you in my next video. God bless.